Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayo ang kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So Libra, we have the Nine of Swords, we have the Three of Wands, and we have the Ace of Pentacles. Ayan. So, alam mo, meron kayong kinaka-stressan ano, Libra, maaring kahit yung tulog mo, maaring naiistorbo, yung tulog mo parang hindi mo makuha yung magandang tulog kasi kumbaga na ano ka, meron kang iniisip, meron kang kinai-stressan to the extent na yung pagtulog mo nadidisturbo kasi nagigising ka or ginigising ka ng stress. Yung ganun klase, you know. Kaya po pwedeng ano yun mag-overthink ka. Pwedeng ganyan. Pwedeng kasi meron tayong travel energy dito. So baka yung pag-travel mo, kung saan ka man pupunta, ano man ang mga itinerary ninyo, ano man ang gagawin mo, baka ino-overthink mo yan. No? Baka ino-overthink mo. So, wag na Libra, wag mo nang pag-aksayan ng panahon ng ganyan. You know, instead of thinking negatively, isipin mo na lang kung ano yung positive, 'di ba? Always think positive, always focus on positivity para nang sa gayon positibo ang mga pangyayaring maa-attract mo sa buhay mo. Okay? At hindi yung ano, kasi pupuwedeng ma-sabotage mo din ito. Meron din tayong Ace of Pentacles, which is a really beautiful energy. Three of Wands, very positive energy din ito. And if you are projecting negativity, pupuwedeng masabotahe mo ang mga energy na 'to. So instead na ito yung magagandang pangyayari na napapasok sa buhay mo, pupuwedeng hindi yan makakapasok sa buhay mo kasi this will serve as the barrier, no? Between you and this beautiful energy. Kasi, 'di ba, law of attraction is always at play. Whatever kind of energy that you are putting out in the universe, yan ang imamatch ng universe 'di ba? Yun ang klaseng energy na mama-magnetize mo towards you. Kaya kung panay negative ang iniisip mo, nabibwisit ka, naiinis ka, nagagalit ka, nag-aalala ka, nagwo-worry ka, nag-overthink ka, mas marami pang ganyan ano, ang mararamdaman mo. Mas marami pang negatibong pangyayari ang puwedeng, ma-attract mo towards you, 'di ba? So, kaya be aware of what you are thinking, be aware of what you put in your mind, kasi kung ano everything starts in the mind, 'di ba? Lagi nating, tatandaan 'yan, okay? So, if you're projecting positive, for sure, mga ganitong mangyayari ang dadating. Magagandang kaganapan sa buhay, swerte, ang papasok sa buhay mo. Kaya, as much as possible, release anything that is negative para hindi ka makakuha ng mas marami pang negatibong pangyayari. Okay? So, kasi kung positibong iniisip mo, maganda lang ang iniisip mo, 'di ba? You will be attracting good things. You will be attracting abundance, prosperity, happiness, joy. Okay? So, si Three of Wands, maaaring iba sa inyo magta-travel ngayon. Baka meron kayong book na travel at maaaring yun ang ano ninyo, yun ang gagawin ninyo ngayon. Um, Maaari din na naghihintay na kayo ngayon ng inyong pag-alis, paglipad, no? Kung kayo ay magbabiyahe, maaaring naghihintay na kayo ngayon ng ano, naghihintay na kayo ngayon ng, tawag dito, inaantay na ninyo yung, siguro travel date ninyo, travel time, or baka naghihintay na lang kayo ngayon ng go signal sa inyo kunyari, ng kung sino man, 'di ba? Kunyari employer ninyo abroad or baka travel documents na lang ang hinihintay ninyo rito, 'no, yung gano'n ba. Kaya maaaring yung travel din nito is related to expansion. Pupuwedeng pasyal, pupuwedeng expansion, pupuwedeng pag-aaral somewhere, yung mga ganyan. And, Three of Wands, merong swerte ito, 'no. Kaya sana, 'di ba, mag-project kayo ng positivity para lahat ng swerte pumasok na sa inyo. With the Ace of Pentacles, ito ay napakaganda rin.
lalong-lalo na pagdating sa pera, kasi Ace of Pentacles is a new beginning, 'no, in money, career, and finances. Ito na yung simula ng pag-ano, pagiging progresibo ninyo sa buhay, ito na yung simula ng pagiging maluwag, 'no, ninyo pagdating sa kaperahang aspeto. This is the start of, pagkakaroon ninyo ng continuous inflow of abundance, ano. Baka meron na ditong bagong pagkakataon, 'no, na magkaroon kayo ng established na negosyo, or baka meron na kayo ditong, established na trabaho na continuous yung pasok ng pera, maayos yung pasweldo, maayos yung benefits, mga ganyan, mataas ang pasahod, yung gano'n. Or baka meron ditong windfall of money, 'no? Maaaring makaka-receive kayo ng windfall of money, and ito yung pupuwedeng, magamit ninyo para ma-establish ninyo yung inyong financial future, yung ganyan, 'no? So, this is really a beautiful energy, pagdating sa inyong kaperahang aspeto, magiging masagana na din kayo sa pera. By the way, maraming salamat, 'no, for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Okay? So, we have the Rainbow Prince. Meron ditong compensation, no? So, meron ditong papasok na pera talaga, and that could be your financial reward, no? Financial reward ninyo yan sa inyong pagsisikap, pagtiyatiyaga, sa inyong pagtatrabaho. Ito yung kumbaga, your hard work is going to pay off, yung perseverance ninyo, yung sipag at tiyaga, yung diligence ninyo, yung ganyan, ito na, magbubunga na makukuha mo na, magkakaroon ka na ng bonus, maaaring magkakaroon ka na ng promotion, pay raise, mga ganyan. You are definitely going to be compensated for all the efforts that you have put into something, no? Kung sa career man yan, negosyo man yan, whatever. We have the dream walker, dreams, the collective good, illusions. So, feeling ko dito meron kayong mga panaginip, no, lately. And yung mga panaginip na yan, sana natatandaan ninyo. Kasi those are important guidance para sa'yo. Maaari na dito sa inyong mga panaginip, the way towards the path na kung saan kayo magtatagumpay or papaano ninyo pagtatagumpayan ng isang bagay, ay dito sa inyo ipapakita. Kaya pay attention to your dreams. Kasi 'di ba yung dreams na yan, isa din yan sa pamamaraan ng universe para padalhan tayo ng gabay, padalhan tayo ng guidance on how we are going to navigate our circumstances. Minsan, napapanaginipan natin kung ano yung dapat na gawin natin. Minsan, napapanaginipan natin kung ano yung outcome, 'di ba? Na makikita natin, kasi lalo-lalo na kung iba yung iniisip natin na maging outcome ng ginagawa natin. Sometimes, ipapakita sa iyo ng universe through your dreams, no? Kung ano talaga ang dapat ninyong i-expect, no? So, we also have the resting tree, patience, stillness. You know what? Baka itong kailangan mo ngayon. No, lalo-lalo na kung meron kayong ganitong energy, Nine of Swords. So, you need to be patient. Kasi maaaring nag-overthink ka dito. Kasi maaaring may mga expectations ka na hindi pa nangyayari. Meron kang mga ine-expect na pwedeng talaga hindi nagka-come to fruition despite all the effort, time, energy na binubuhos mo dyan, as in hindi nangyayari. So, eto, pahinga ka muna. Kaya ka muna, take a breather, kasi baka masyado ka ng attach doon sa resulta na ine-expect mo, 'di ba? So, magmumuni-muni ka, magnilay-nilay ka so that you can unload your stress, so that you can change yung takbo ng isip mo. Kapag tayo'y nakakapagpahinga, lalo-lalo na kung tayo nakakapag-meditate, parang nare-rewire ang isip natin, at nababago ito. Pupuwede mo itong gawing mas positibo ang laman, 'no, ng inyong isipan. Kaya pahinga ka muna, okay? Kailangan mo ng breather, kailangan mo na mag-renew ng inyong sarili so that you will feel better, you will feel lighter,
yung gano'n, okey? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.